Pinagmukhang tanga at hinamak bilang isang babaeng probinsyana ni Ricardo habang palihim niyang nilulustay ang pera ko kasama ang kanyang kabit. Hindi niya alam, ang asawang inaabuso niya ay ang tunay na Nuchutich ng Santos Legacy na siyang bumubuhay sa bawat proyekto niya. Kapag tinanggal ko na ang maskara ng pagkukunwari sa harap ng buong mundo, may matitira pa bang dangal ang lalaking nabubuhay lamang sa aking anino? Ang tunog ng kutsara na tumama sa plato ang bumasag sa katahimikan ng malawak nilang silid-kainan. Para kay Eliana, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang hudyat. Ito na naman ba ang almusal, Eliana? Ang boses ni Ricardo, ang kanyang asawa, ay puno ng pagkadismaya. Malamig at matalim. Tumingin ito sa sinangag at longganisang nakahain sa harapan niya na para bang iyon ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ka ba napapagod? Araw-araw na lang. Ganito. Parang pangkarinderya ang pagkain sa pamamahay na ito. Hindi umimik si Eliana. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo, ang mga mata ay nakapako sa disenyo ng kanyang plato. Ilang taon na rin niyang kabisado ang bawat kurba niyon dahil doon niya laging itinatago ang kanyang mga mata sa tuwing magsisimula na si Ricky. Hinawakan niya ng mahigpit ang kubyerto sa ilalim ng mesa, ang mga kuko niya ay bahagyang bumaon sa kanyang palad. Ang sakit na yon ay isang paalala na totoo ang lahat ng ito, na hindi ito isang masamang panaginip. Tingnan mo nga ang mga asawa ng business partners ko. Pagpapatuloy ni Ricky habang pinupunasan ang kanyang bibig ng serbilyeta na parang may dumi itong nakakalat. They're sophisticated. Alam nila kung paano magdala ng sarili nila. Samantalang ikaw. Hanggang ngayon, amoy probinsya ka pa rin kumilos. Prom D. Ang salitang iyon, Prom D. Para itong lason na paulit-ulit na ipinaiinom sa kanya. Sa bawat pagbigkas ni Ricky, unti-unting namamatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang babaeng dati puno ng pangarap, ngayon ay anino na lang ng kanyang asawa. Inilapag ni Ricky ang isang dyaryo sa mesa ng may kalabog. Nasa front page ang malaking larawan ng isang nagliliwanag na gusali. Ang headline, The Azure Legacy Hotel, a new 5-star jewel in BGC opens next week. Ngumisi si Ricky, isang ngisi ng kayabangan. Tingnan mo yan, ang pinaghirapan ko. Malapit nang makita ng buong mundo ang galing ni Ricardo de Vera. Isang saglit na pananabik ang gumuhit sa puso ni Eliana na agad ding napalitan ng kirot. Ang pinaghirapan niya, siya ang nagpuyat gabi-gabi para pag-aralan ang bawat detalye ng proyektong iyon. Ang perang ginamit, ang bawat koneksyon, ang buong konsepto. Lahat ay galing sa Santos Legacy Holdings, ang kanyang kumpanya, ang pamana ng kanyang ama. Pero sa mata ng mundo, at lalo na sa mata ni Ricky, siya ay si Eliana Santos de Vera lang. Ang simpleng may bahay. Tumayo si Ricky at inayos ang kanyang mamahaling Amerikana. Aalis na ako. May meeting ako. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Ang bawat kilos nito ay nagsasabing isa lang siyang kasangkapan sa bahay, isang bagay na walang halaga. Nang marinig na niya ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng sasakyan papalayo, saka lang huminga ng malalim si Eliana. Bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inayos ang mga pinagkainan. Ang bawat galaw ay puno ng bigat at pagod. Habang nagliligpit, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Isang numero na hindi nakarehistro sa karaniwang pangalan. Kinuha niya ito at sinagot. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa kanya. Ang dating nakayukong balikat ay tumuwid. Ang malungkot na mga mata ay nagkaroon ng talas. Ang boses na kanina'y hindi man lang makaimik, ngayon ay puno ng awtoridad. Yes, Mateo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero mapag-utos. Kumusta ang paghahanda para sa grand launch? Sa kabilang linya,
Sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Ma'am Eli, lahat po ay nakaayos na. The media invitations are confirmed and the security plan is in place as you instructed. Good. I want a final briefing this afternoon sa satellite office. At pakidala ang kompletong background check kay Katrina Gonzalez. I want to know everything. Masusunod po, Ma'am Chairwoman. Ibinaba niya ang tawag. Ma'am Chairwoman, iyon ang tunay niyang pagkatao. Ang babaeng nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, nagtatago sa likod ng isang ordinaryong bestida. Pumanhik siya sa kanilang kwarto. Malawak ito at malamig. Puno ng mga mamahaling gamit na hindi makapuno sa kawalan ng pagmamahal sa loob nito. Dumiretso siya sa isang antigong aparador na gawa sa naara pamana pa mula sa kanyang lola at binuksan ito. Sa likod ng mga nakahanger na damit, may isang maliit na kahon. Kinuha niya ito at dinala sa kama. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob ay naroon ang mga alaala ng isang buhay na parang pag-aari na ng ibang tao. Mga lumang liham, isang tuyong bulaklak at sa ilalim ng lahat, ang kanilang wedding picture. Kinuha niya ang litrato. Naroon sila. 9 na taon na ang nakalipas. Ang nangiti ni Ricky ay abot hanggang sa mga mata nito. Mainit, totoo, at puno ng pagsinta. Ang Ricky na nangako sa kanya ng habambuhay na pag-ibig sa harap ng Diyos. At siya, si Eliana, nakatingin dito na may buong pagtitiwala at pag-asa. Ang mga mata niya ay nagniningning. Saan sila nagkamali? Kailan nagsimulang manlamig ang mga ngiting iyon? Kailan napalitan ng pagkasuklam ang dating paghanga? Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Naalala niya ang pakiramdam ng kamay ni Ricky na mahigpit na nakahawak sa kanya sa araw na yon, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay mas gugustuhin pang humawak ng kahit ano, wag lang siya. Isang pumatak na luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Bumagsak mismo sa mukha ni Ricky sa litrato. Agad niya itong pinunasan. Hindi siya dapat maging ganito. May mas malaki siyang laban na kailangang harapin. Isinara niya ang kahon, ibinabalik sa loob ang lahat ng sakit at panghihinayang, at itinago itong muli sa pinakatagong sulok ng aparador. Lumipas ang maghapon na parang isang mahabang paghihintay. Ginawa ni Eliana ang mga gawaing bahay, isang paraan para ilihis ang kanyang isip. Naghanda siya ng hapunan, kahit alam niyang maliit ang posibilidad na umuwi si Ricky para kumain. Gabi na nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito sa garahe. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang halo ng kaba at isang munting hibla ng pag-asa na sana, kahit konti, maging maayos ang gabi nila. Pumasok si Ricky sa bahay. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Pero may dala itong kakaibang sigla. May ngiti sa labi nito na alam ni Eliana ay hindi para sa kanya. Dumiretso ito sa sala at may tinawagan sa telepono. "Hello, sweetheart," sabi ni Ricky. Ang boses ay malambing at puno ng paglalambing. Isang boses na matagal nang hindi naririnig ni Eliana. "Yes, pauwi na ako. Sa'yo." Napatigil si Eliana sa pag-aayos ng mesa. Nakinig siya, kahit alam niyang masasaktan lang siya. "Oo naman. Ibinili kita ng isusuot mo para sa grand launch. The best for you, of course. Isang masterpiece bawk po para sa pinakamagandang babae sa event." Nagtawanan sila sa kabilang linya, at bawat halakhak ni Ricky ay parang isang punyal na tumatarak sa dibdib ni Eliana. Ibinaba ni Ricky ang tawag at sa wakas ay lumingon sa kanya. Ang nangiti sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Tiningnan niya si Eliana mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na hindi kaaya-aya. "Huwag ka nang mag-abalang maghanda para sa grand launch, Eliana," sabi nito sa kanya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. "Bakit, Ricky?" Halos pabulong niyang tanong, kahit alam na niya ang isasagot nito.
Tumingin ito sa kanya na may halong awa at pagkasuklam. Dahil nakakahiya ka, ayokong makita ka roon. Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay nang uuyam. Sinabi ko na, "Di ba? Sa bahay ka lang." At pagkatapos ay binitiwan nito ang huling salita na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Eliana. Si Katrina ang isasama ko. Naiwan si Eliana sa gitna ng sala, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga salita ni Ricky ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, humahalo sa nakabibinging katahimikan na iniwan nito. Si Katrina ang isasama ko. Ang bawat salita ay isang pira-pirasong yelo na tumusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan hanggang sa ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Isang sakit na matagal na niyang tinitiis, ngunit ngayon ay tila umabot na sa sukdulan. Hindi niya namalayan ang sariling mga paa na naglakad papalayo sa perpektong inihanda niyang hapagkainan. Bawat hakbang niya ay mabigat, palayo sa kasinungalingan ng masaya nilang tahanan, patungo sa nag-iisang lugar sa bahay na yon kung saan nararamdaman pa niya ang katotohanan, ang aklatan ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at nara. Ang silid ay nanatiling hindi nagagalaw, eksakto kung paano ito iniwan ng kanyang itay. Ang malaking mesa, ang mga estanteng puno ng libro mula sa sahig hanggang kisame. Ang portrait nito na nakatingin sa kanya mula sa pader. Lahat ay naroon. Ito ang kanyang santuwaryo. Lumapit siya sa mesa at hinaplos ang malambot na katad ng upuan kung saan madalas umupo ang kanyang ama. Sa paghaplos na yon, isang alon ng alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala na parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at siyang kadena na gumagapos sa kanya. Biglang nag-iba ang paligid. Ang amoy ng libro ay napalitan ng amoy ng antiseptic. Ang malambot na upuan ay naging isang matigas na silya sa tabi ng isang kama sa ospital. Naroon siya, hawak ang kamay ng kanyang ama. Ang dating malakas na kamay na yon ay ngayon ay payat na at malamig. "Eli, anak." Ang boses ni Don Enrique Santos ay mahina na, ngunit may bigat pa rin ng awtoridad. "Ang Santos Legacy. Lahat ng pinaghirapan ko, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Itay, gagaling po kayo." Pilit niyang pinatatag ang sariling boses, kahit na bumabaha na ang luha sa kanyang mga mata. Umiling ito ng marahan. "Alam nating pareho na hindi na magtatagal, anak. Ikaw na ang bahala. Matalino ka, Eliana. Mas matalino kaysa sa inaakala ng marami." Humigpit ang hawak nito sa kanya. "Pero malambot ang puso mo at ang mundo ng negosyo ay puno ng mga buwitre." Isang ubo ang pumutol sa pagsasalita nito. Nang makabawi, ipinagpatuloy niya. "Ang huling habilin ko, anak, ang kasal ninyo ni Ricardo. Alagaan mo. Kailangan mo ng isang pamilyang sasandalan, isang matatag na pundasyon." "Nangangako po ako, itay," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. "Aalagaan ko po ang lahat. Mabuti," bulong ng matanda. "Sa loob ng 10 taon, ipakita mo sa board na kaya mong magpatakbo ng isang matatag na pamilya at isang matatag na kumpanya. Pagkatapos noon, sa'yo na ang lahat nang walang anumang pasubali. Magtiwala ka sa akin, anak. Ginagawa ko ito para protektahan ka." Ang alaala ay naglaho na parang bula at muli siyang nag-iisa sa malamig na aklatan. Ang mga salitang yon, 10 taon, matatag na pamilya, ang siyang naging batas na sinunod niya sa loob ng 9 na taon. Isinantabi niya ang kanyang sarili, ang kanyang tunay na pagkatao bilang chairwoman, at niyakap ang papel ng isang asawang sunod-sunuran, lahat para sa pangakong binitiwan niya sa kanyang ama. Lumuhod si Eliana sa harap ng isang nakatagong vault sa ilalim ng mesa.
Pinatakbo niya ang kanyang mga daliri sa kombinasyon at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang isang makapal na folder. Ang kanyang kopya ng huling habilin. Kinuha niya ito at binuklat sa pahinang halos kabisado na niya. Binasa niya muli ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta. Article V. Section 3. The full and unconditional transfer of controlling shares of Santos Legacy Holdings to my daughter, Eliana Santos de Vera, shall be executed upon the completion of the 10th anniversary of her marriage to Ricardo de Vera, provided that the union is deemed stable, harmonious, and free from public scandal. Stable, harmonious, free from public scandal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang kasinungalingan. Ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan na pilit niyang itinataguyod. Tinitiis niya ang lahat ng masasakit na salita. Ang pagwawalang bahala, ang mga pahiwatig ng pambababae ni Ricky dahil sa takot na isang araw ay gumuho ang lahat at mawala ang kumpanyang ipinagkatiwala sa kanya. Isinara niya ang folder ng may panggigigil. Tumayo siya at humarap sa isang malaking salamin sa gilid ng silid. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay pagod at malungkot. Ang dating ningning ay napalitan ng isang permanenteng ulap ng kalungkutan. Nakasuot ng simpleng bestida. Ang buhok ay nakatali lang sa isang ordinaryong pusod. Ito ba ang makapangyarihang chairwoman ng SLH? O ito ang asawang tinatapakan na tinatawag na PROMD? Ito ba ang gusto mo, Itay? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay basag. Ito ba ang matatag na pamilyang gusto ninyong makita? Ang isakripisyo ko ang aking dignidad, ang aking pagkatao, para lang sa isang pangako? Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. 9 na taon, Itay. 9 na taon akong nagtiis, nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, pero ngayon, ipapahiya niya ako sa harap ng lahat. Sa pinakamahalagang gabi ng kumpanya, ng pamana ninyo, isasama niya ang babae niya. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng galit. Isang galit na matagal nang natutulog sa loob niya. Isang galit na isinilang mula sa pagod at pagkadurog. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Mariin, puno ng puwersa. Tumingin siyang muli sa salamin. Sa pagkakataong ito, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang ulap ng kalungkutan ay unti-unting nawawala. At ang lumabas ay isang kislap ng apoy. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang babae sa salamin ay nag-iiba na ng anyo. Ang anino ng isang reyna ay nagsisimulang mabuo. Hindi, Itay, bulong niya sa hangin. Ang boses niya ngayon ay matatag at puno ng hindi matinag na desisyon. Hindi ito ang gusto ninyo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat pindot niya sa screen ay may bigat at layunin. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit alam niyang kailangan niya ngayon. Nag-ring ang telepono. 1, 2. Hello? This is Albert. To whom do I have the pleasure of speaking? Isang magalang na boses ang sumagot. Huminga ng malalim si Eliana. Albert? Sabi niya, at sa kanyang boses ay naroon na ang lamig at autoridad ng isang babaeng bihasa sa pag-uutos. This is Eliana Santos. I need a dress for a grand launch and I need it to make a statement. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay naglalaro sa ibabaw ng mamahaling alak sa kopita ni Ricardo de Vera. Nakaupo siya sa pinakapribadong bahagi ng La Lumière, isang eksklusibong French restaurant sa BGC, kung saan ang isang plato ng pagkain ay katumbas na ng isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. Sa kanyang harapan, nakaupo si Katrina Gonzalez na parang isang hiyas na lalong pinakikinang ng karangyaan ng lugar. You've outdone yourself again, Ricky,
sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malambing na parang pulot. This place is divine. Ngumiti ng malapad si Ricky. Ang dibdib ay umalsa sa pagmamalaki. Bawat papuri mula kay Katrina ay musika sa kanyang pandinig. Of course, sweetheart. Only the best for you. Itinaas niya ang kanyang kopita. A toast, sabi niya. To the Azure Legacy Hotel, to my success. Itinaas din ni Katrina ang kanyang kopita at marahang itinamama sa kanya. To our success, Ricky. I'm so proud of what you've accomplished. What you've accomplished. Ang mga salitang iyon, ang paborito ni Ricky. Sa piling ni Katrina, nararamdaman niyang siya ang hari ng mundo. Siya si Ricardo de Vera, ang henyo sa likod ng pinakabagong architectural marvel sa syudad. Si Katrina ang nagpapatunay ng kanyang estado sa buhay, isang babaeng maganda, matalino, at moderno. Ang eksaktong kabaligtaran ni Eliana. Speaking of the launch, pagpapatuloy ni Katrina, habang isinusubo ang isang piraso ng steak, I'm so excited to be there with you. It will be our night. Definitely. Mabilis na sagot ni Ricky. I want everyone to see you. I want them to see the kind of woman who stands beside a man like me. Isang mabilis na alaala ni Eliana ang pumasok sa kanyang isip. Ang asawa niyang nakatayo sa sala kanina. Ang mukha ay blanko at talunan. Isang munting kirot ng konsensya ang dumaan na agad din niyang iwinaksi. Kasalanan niya iyon, sabi niya sa sarili. Kung sana nag-effort man lang siyang maging karapat-dapat, hindi sana hahantong sa ganito. Habang abala si Ricky sa kanyang mga mayayabang na pag-iisip, ang mga mata ni Katrina ay nagmamasid sa kanya mula sa ibabaw ng kanyang kopita. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng maamong mukha at mga matatamis na salita, isang ibang klaseng Katrina ang nagkukubli. Tingnan mo ang hangal na ito, sabi ng isip ni Katrina. Lasing na lasing sa sariling kayabangan. Akala niya, siya ang nagplano ng lahat. Akala niya, hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Ang hindi niya alam, isa lang siyang hagdan. Isang hagdan na malapit ko ng tapakan para marating ang aking tunay na pakay. Naalala niya ang kanyang ama. Si Don Miguel Gonzales, isang mabuti at marangal na tao na nawalan ng lahat. Naalala niya ang araw na dumating sila sa kanilang bahay at nakita ang mga gamit nila na nakakalat sa labas. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina na umiiyak habang ang kanyang ama ay nakatayo roon, talunan. Dinurog ng isang pangalan, Santos. Ang paghihiganti ay isang pagkaing masarap ihain ng malamig. At sa loob ng maraming taon, pinalamig niya ang kanyang galit. Hinubog ito para maging isang matalas at perpektong sandata. Nalaman niya ang tungkol sa lihim na pagkatao ni Eliana Santos bilang chairwoman ng SLH. Nalaman niya ang tungkol sa nakasaad sa huling habilin ng matandang Santos at doon niya nakita ang perpektong siwang para wasakin ang lahat ng itinayo nito. Ang kailangan lang niya ay isang pampasiklab, isang public scandal. At si Ricardo de Vera, sa kanyang walang kapantay na kahangalan, ang perpektong posporo. Ricky, muli niyang ginamit ang kanyang malambing na boses, pinuputol ang sarili niyang masasamang pag-iisip. I was thinking, para mas maging espesyal ang gabi, bakit hindi mo ako i-introduce sa board of directors ng SLH? As your partner, I think it's about time they see who you're truly with. Ang ideya ay nagustuhan ni Ricky. Ang ipakilala si Katrina ay hindi lang pagpapakita ng kanyang magandang tropeyo. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahiya kay Eliana. Kahit wala ito roon. Isang deklarasyon na tapos na siya sa kanyang prom-date na asawa. Brilliant idea, sweetheart. I will introduce you not just as my partner, but as the future Mrs. de Vera. Ang mga mata ni Katrina ay bahagyang nanlaki sa gulat bago niya ito itinago sa likod ng isang matamis na ngiti.
Mrs. De Vera, ang hangal ay mas malayo pa pala ang pangarap kaysa sa inaakala niya. Pero kaya niyang sakyan ito. Para sa kanyang plano, kaya niyang magpanggap na kahit ano. "Oh, Ricky," sabi niya, na may tamang-tamang pagkagulat at kilig sa kanyang boses. "Are you serious?" "I've never been more serious in my life," sabi ni Ricky. Tuluyan nang nalunod sa sarili niyang script. Natapos ang kanilang hapunan. Sa labas ng restaurant, habang hinihintay ang valet na kunin ang sasakyan ni Ricky, yumakap si Katrina sa braso nito. "Mauuna na ako, Ricky. May kailangan pa akong daanan." Paalam niya. "I'll see you at the launch. Don't be late, my star." Hinalikan niya ito sa pisngi, isang halik na malamig at puno ng pagkalkula, at sumakay sa isang taxi. Habang papalayo ang taxi, kinuha ni Katrina ang isa pang telepono mula sa kanyang Hermes bag, isang burner phone. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" Sagot ng isang lalaki sa kabilang linya. "It's me," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ngayon ay wala ng anumang lambing. Ito ay malamig, matalas at puno ng utos. "Is everything in place?" "Yes, Ma'am Gonzales. The photographer is on standby. The anonymous source Upredesi is ready to leak the photos to the bloggers exactly 1 day before the event as planned." "Good," sabi ni Katrina. May isang anino ng nanangiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kailanman nakikita ni Ricky. "Tandaan mo, kailangan magmukhang totoo. Isang eskandalo na magdududa ang lahat sa integridad ng kasalukuyang chairwoman. Ang kailangan natin ay kaguluhan sa board. Doubt. That's the key." "Understood, ma'am. Paano si Mr. De Vera?" Tumingin si Katrina sa labas ng bintana sa mga naglalakihang gusali ng BGC na kumikinang sa dilim. Ang isa sa mga yon, ang The Azure Legacy, ay malapit nang maging sentro ng kanyang tagumpay. "Si Ricardo?" sabi niya. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang tono. Hayaan ninyo siya sa kanyang pangarap. Pagkatapos ng gabing iyon, wala na rin namang matitira sa kanya. Ibinaba niya ang tawag. "Malapit na," sabi niya sa kanyang sarili. "Malapit na, Itay. Ang hustisya para sa pamilya natin, malapit ko nang makuha." Samantala, masayang nagmamaneho si Ricky pauwi. Ang isip niya ay puno ng mga imahe ng tagumpay. Ang paghanga sa mga mata ng mga tao, ang inggit sa kanyang mga karibal, at si Katrina na nakakapit sa kanyang braso. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Eliana sa sala, nagbabasa ng libro o nagpapanggap na nagbabasa. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito, kahit pilit itong itinatago. Walang anumang awa siyang naramdaman. Dumiretso siya sa hagdanan, ngunit bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon. Nakita niya ang suot nito, isang simpleng pantulog. Tiningnan niya ang ayos nito. Ang babaeng ito, ang asawa niya. Ang babaeng ito ang sumisira sa imahe niya. At doon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang huling patak ng kalupitan. Bumalik siya sa sala. Nagulat si Eliana nang makita siyang papalapit. Inaasahan niyang sisigawan na naman siya nito, pero iba ang ginawa ni Ricky. May kinuha ito sa kanyang wallet, isang credit card. Ang itim na credit card na may walang limitasyong pondo. Isang card na konektado sa account ni Eliana. Inihagis niya ito sa coffee table sa harap niya. "Ano to?" tanong ni Eliana. Ngumisi si Ricky, isang nangising nakakainsulto. "Bumili ka ng magandang damit." Nagtaka si Eliana. "Akala ko ba? Hindi para sa party," putol ni Ricky. "Para naman kahit papaano. Kapag nag-iisa ka dito sa bahay sa gabi ng tagumpay ko, magmukha ka namang presentable. Kahit para lang sa sarili mo." Huminga ito nang malalim na parang pagod na pagod sa kanya. "Nagmumukha ka lang desperada, Eliana. Sinabi ko na, sa bahay ka lang." Pagkatapos noon, tinalikuran na niya ito at tuluyang umakyat sa kanilang silid. Iniwan si Eliana
na nakatitig sa credit card, ang simbolo ng lahat ng ibinibigay niya at ang sandata na ginagamit nito para paulit-ulit siyang saksakin. Ang credit card ay nanatili sa ibabaw ng coffee table, isang makintab na paalala ng kalupitan ni Ricardo. Ngunit hindi na ito tiningnan ni Eliana. Sa halip na makaramdam ng sakit, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang sistema. Ang huling patak ng insulto mula kay Ricky ay hindi ang pumutol sa kanya. Bagkus, ito ang nagpatigas sa kanyang determinasyon. Tapos na ang pagtitiis. Kinabukasan, habang si Ricardo ay abala sa kanyang mga mahahalagang paghahanda para sa grand launch, si Eliana ay tahimik na umalis ng bahay. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang simpleng bestida. Ngayon, suot niya ay isang eleganteng itim na pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang masinop na bond at ang kanyang mukha ay may magaang na kolorete na nagpapatingkad sa talas ng kanyang mga mata. Ang babaeng lumabas sa pinto ng mansyon ay hindi na ang asawang tinatapakan. Siya ay si Eliana Santos, ang pinuno ng isang imperyo. Nagmaneho siya hindi patungo sa isang mall or parlor, kundi sa isang hindi kilalang gusali, sa isang tahimik na distrito ng Maynila. Pumasok siya sa isang underground parking at huminto sa isang nakareserbang espasyo na walang pangalan. Walang nakakaalam, maliban sa iilang tao, na ang gusaling ito ay naglalaman ng kanyang tunay na tanggapan, ang satellite office ng chairwoman ng Santos Legacy Holdings. Pagpasok niya sa lobby, ang mga empleyado na nakakasalubong niya ay yumuyuko ng may paggalang. "Good morning, Ma'am Chairwoman." Tumango lang siya. Ang kanyang mukha ay seryoso at nakapokus. Dumiretso siya sa isang pribadong elevator na para sa kanya lamang. Habang umaakyat ito, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na pader. Ito ang tunay na siya. Ang babaeng ito na may bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang babaeng pilit niyang itinago sa loob ng 9 na taon para sa isang pangako. Ang pinto ng elevator ay bumukas sa isang malawak at modernong opisina. Mula sa salaming pader nito, tanaw ang buong lungsod. Nakatayo roon at naghihintay ang kanyang pinakamatapat na tauhan, si Mateo, ang kanyang executive assistant, at si Attorney Lena, ang kanilang chief legal counsel. "Ma'am Eli," bati ni Mateo, iniabot sa kanya ang isang tablet. "Narito po ang final security and event flow para sa grand launch." "Salamat, Mateo," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay matatag. Kinuha niya ang tablet at mabilis na tiningnan ang mga detalye. "Gusto kong doblehin ang security sa lahat ng entrance at exit. I-cross-reference ang guest list sa database natin. Ayokong may makapasok na hindi imbitado." "Masusunod po," sagot ni Mateo. Bumaling si Eliana kay Attorney Lena. "Lena, anong balita sa hiningi ko sa'yo?" Isang manipis na folder ang inilapag ni Attorney Lena sa mesa. "Ma'am, ito po ang initial background check kay Katrina Gonzalez. Sa unang tingin, mukha siyang malinis. Art gallery curator, galing sa isang lumang pamilya na nalugi maraming taon na ang nakalipas. Walang criminal record." "Hindi ako naniniwala sa malinis," sabi ni Eliana. Umupo sa kanyang upuan sa dulo ng conference table. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. There's something off about her. Hindi siya ordinaryong gold digger. Masyadong kalkulado ang bawat galaw niya. Itinuro niya ang pangalan sa folder. "Gonzales, bakit pamilyar sa akin ang apelyidong yan?" Nagkatinginan si Mateo at Attorney Lena. "Dig deeper," utos ni Eliana. "Gusto kong malaman ang lahat. Ang pangalan ng mga magulang niya, ang dating negosyo ng pamilya nila, lahat ng koneksyon nila sa nakaraan. Lalo na kung may connection sila sa Santos Legacy Holdings o sa aking ama." Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi lang ang kanyang asawa ang kinukuha sa kanya, kundi may mas malalim at mas mapanganib na laro na nangyayari. At isa pa, dagdag niya, ang kanyang tingin ay lumipat sa malaking screen sa pader
kung saan nakadisplay ang logo ng The Azure Legacy Hotel. Gusto kong maghanda kayo ng isang sorpresang presentasyon para sa gabi ng launch. Nagtaka si Mateo. Pero ma'am, ang nakalinyang magbigay ng keynote speech ay si Sir Ricardo. Tumingin si Eliana sa kanya at sa kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nila nakikita dati. Magkakaroon ng kaunting pagbabago sa programa, sabi niya nang may pinalidad. Ihanda ninyo ang lahat ng financial records, ang mga papeles na nagpapatunay kung sino ang tunay na nagpondo at nagmamay-ari ng proyektong yan. Ihanda ninyo ang corporate history ng SLH. Ihanda ninyo ang kwento ng aking ama. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa gusaling itinayo mula sa dugo't pawis ng kanyang pamilya. Panahon na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na nasa likod ng pamana ng mga santos. Isang katahimikan ang namayani sa silid. Naintindihan ni Mateo at Lena ang ibig sabihin ng kanilang pinuno. Ang reyna, na matagal na nilang pinagsisilbihan sa anino, ay handa nang lumabas sa liwanag. Nang hapong iyon, habang pabalik si Eliana sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang email, galing kay Mateo. Ang subject, urgent, Gonzalez family background. Huminto siya sa gitna ng tahimik na parking lot. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Binuksan niya ang email sa kanyang telepono. Naglalaman ito ng isang attachment, isang lumang artikulo ng dyaryo na nascan. Ang headline, Gonzalez Textile Corp. Declares bankruptcy. Owner blames hostile takeover by Santos Holdings. At sa ilalim ng headline, isang lumang litrato. Dalawang lalaki ang nagkakamay, ang kanilang mga ngiti ay pilit. Ang isa ay ang kanyang ama, si Don Enrique Santos, sa kanyang kabataan. At ang isa, nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Ang lalaking katabi ng kanyang ama ay si Don Miguel Gonzalez, ang ama ni Katrina. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Eliana. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng underground parking. Ang tunog na yon ay parang putok ng baril na gumising sa kanya mula sa isang mahimbing na pagkakatulog na tumagal ng 9 na taon. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang telepono. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Sa lumang litrato, ang ngiti ng kanyang ama ay mukhang tagumpay, habang ang nangiti naman ni Don Miguel Gonzalez ay puno ng kapaitan. Ito ang simula ng lahat, ang simula ng isang galit na minana ng isang anak. Mabilis niyang binasa ang buong artikulo. Detalyado nitong isinalaysay kung paano unti-unting nawalan ng mga kliyente ang Gonzalez Textile Corp. Kung paano sila nabaon sa utang at kung paano sa huli ay sinalo ito ng Santos Holdings sa napakamurang halaga. Tinawag itong isang brilliant business move ng dyaryo. Ngunit sa pagitan ng mga linya, nababasa ni Eliana ang tunay na kwento. Isang kwento ng pagkatalo, ng pagkadurog, ng isang pamilyang nawalan ng lahat. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang pagkagusto ni Katrina kay Ricky ay hindi isang simpleng pagnanasa sa pera. Ang paglapit niya rito ay isang kalkuladong hakbang. Ang bawat matamis na salita, bawat halik, bawat pangako, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Hindi si Ricky ang gusto niya. Ang yaman ni Ricky, ang yaman na yon ay hindi naman talaga sa kanya. Ang gusto ni Katrina ay ang wasakin ang lahat ng may pangalang Santos. Napasandal si Eliana sa kanyang sasakyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang laban na inaakala niyang tungkol sa isang nagtataksil na asawa ay biglang naging isang laban para sa kanyang buhay, para sa kanyang kumpanya, para sa pamana ng kanyang ama. Si Ricky ay hindi ang kalaban. Isa lang siyang kasangkapan.
Isang tangang piyon sa chessboard ng isang babaeng puno ng paghihiganti. Pumasok sa kanyang isipan ang isang nakakikilabot na imahe. Isang batang Katrina, nakatayo sa labas ng kanilang nawalang tahanan. Ang mga mata ay puno ng luha at galit, habang tinitingnan ang pagbagsak ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Eliana ang isang saglit na awa, isang pag-unawa sa pinanggagalingan ng galit nito. Ngunit ang awang iyon ay agad na nalunod ng takot. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa libu-libong empleyado ng SLH, para sa pundasyong binuo ng kanyang ama na ngayon ay nasa bingit ng panganib. At ang huling habilin? Free from public scandal. Iyon na, iyon ang susi. Ang plano ni Katrina ay hindi lang ang sirain ang kanyang puso. Ang plano nito ay sirain ang kanyang reputasyon. Ang lumikha ng isang malaking eskandalo sa grand launch, ang pinakapubliko at pinakamahalagang gabi para sa SLH. Ang ipakita sa buong mundo na ang pagsasama ng mga De Vera ay isang kasinungalingan. Kapag nangyari iyon, ang board of directors ay magkakagulo. Ang stability clause sa huling habilin din may maaaring magamit laban sa kanya. Ang kanyang kontrol sa kumpanya ay hihina. At sa gitna ng kaguluhang iyon, si Katrina, kasama ang sinumang kaalyado na nito sa loob, ay aatake. Hindi lang si Ricky ang target niya. Bulong ni Eliana sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kawalan. Ako, ang buong legasiya ni Itay ang target niya. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa takot. Hindi na ito personal, ito ay digmaan. Mabilis siyang pumasok sa kotse at minaneho ito paalis sa gusali. Ngunit hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Lena. Pagdating niya roon, walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lena, I need you to do something for me. Discreetly. Sabi niya pagkapasok niya sa pinto. I pull out mo ang lahat ng records ng acquisition ng Santos Holdings sa Gonzales Textile Corp. 30 years ago. I want to know every dirty detail, every loophole my father might have used. Kailangan kong malaman kung ano ang hawak ni Katrina laban sa amin. Ma'am, this is highly confidential. Nag-aalangang sabi ni Lena. I know. Matigas na sagot ni Eliana. That's why I came to you. Pagkatapos noon, tinawagan niyang muli si Mateo. Mateo, change of plans, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may nakatagong panganib. This surprise presentation, gawin nating mas detalyado. I-focus natin hindi lang sa tagumpay ng SLH, kundi pati na rin sa mga pagsubok na pinagdaanan nito. Isama ninyo ang kwento ng mga kumpanyang naging bahagi ng pamilya ng SLH. Make it a story of unity, not conquest. Unity, ma'am? Nagtatakang tanong ni Mateo. Yes, we are not conquerors. We build empires by strengthening others, sagot ni Eliana. Naghahanda na siya. Naghahanda na siya sa anumang ibabatong putik ni Katrina. Babaguhin niya ang naratibo bago pa man ito masimulan ng kanyang kalaban. Hapon na nang makauwi siya. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Alam na niya kung ano ang kanyang kaharap. Isang kalaban na matalino, mapagpanggap, at puno ng galit. Hindi na siya ang asawang naghihintay na mahahalin. Siya na ngayon ang reyna na naghahanda upang protektahan ang kanyang kaharian. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama at nagkukunwaring tulog, narinig niya ang pagpasok ni Ricky. Amoy alak ito at pabango ng ibang babae. Dati, ang amoy na yon ay dumudurog sa kanya. Ngayon, wala na siyang naramdaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Katrina Gonzales at isang pangako na binuo niya sa kanyang sarili. Hindi mo makukuha ang pinaghirapan ng aking ama, sabi ni Eliana sa dilim. Hindi ko hahayaang wasakin mo kami. Kung digmaan ang gusto mo, pagbibigyan kita.
Ang satellite office ni Eliana ay naging isang war room. Ang dating kalmadong espasyo ay ngayon ay puno ng tensyon at nag-uumpugang mga ideya. Sa malaking digital board, ang mga larawan ni Ricardo, Katrina, at mga miyembro ng Board of Directors ng SLH ay nakadisplay na may mga linyang nag-uugnay sa kanila na parang isang masalimuot na sapot ng gagamba. Hindi sapat na depensahan lang ang sarili natin, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay matatag habang naglalakad sa harap ng board. Ang pinakamahusay na depensa ay isang opensa. Mateo, ang presentasyon. Ayokong maging simpleng corporate history. Gusto kong maging isang arsenal. Arsenal, ma'am? Pag-uulit ni Mateo. Oo, gusto kong isama ninyo ang bawat resibong pinirmahan ko para bayaran ang mga utang ni Ricardo sa kasino. Ang bawat bank transfer na ginawa ko para sa kanyang mga mamahaling kotse. Ang mga dokumento ng hotel na may pirma ko bilang nag-iisang founder at financier. Gusto kong malaman ng lahat na ang hari na haharap sa kanila sa gabing iyon ay isang hari na walang kaharian, isang haring nabubuhay lamang sa perang hindi kanya. Bumaling siya kay Attorney Lena. At ikaw, Lena, gusto kong maghanda ka ng isang cease and desist letter para kay Katrina Gonzalez at isang legal complaint para sa corporate espionage at paninira. Hindi pa natin ito isasampa, pero gusto kong handa ito. Isang bala sa ating baril na gagamitin natin sa tamang panahon. Ang bawat salita niya ay may bigat, bawat utos ay may layunin. Ang Eliana na kaharap nila ay hindi na ang babaeng umiiyak sa isang madilim na aklatan. Siya ay isang general na naglalatag ng kanyang plano para sa digmaan. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng 9 na taon ay naging panggatong sa isang apoy na ngayon ay handang manunog ng mga kasinungalingan. The scene transitions, the music shifts to something more secretive and jazzy, the sound of a cocktail shaker and quiet, intimate chatter. Sa isang madilim at eksklusibong speakeasy bar na nakatago sa isang eskinita sa Makati, umupo si Katrina Gonzalez sa isang velvet na upuan. Sa kanyang harapan, isang lalaking nasa edad 50 na may mamahaling relos at buhok na nagsisimula nang mamuti sa gilid. Siya si Mr. Armando Crisologo, isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng Board of Directors ng Santos Legacy Holdings. Salamat sa pagdating, Armando, sabi ni Katrina. Itinataas ang kanyang baso ng martini. Katrina, sagot ni Mr. Crisologo. Ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng pagkayamot. Sana mahalaga itong pag-uusapan natin. Delikado ang makipagkita sa iyo ng ganito. Ngumiti si Katrina, isang ngiting kasing lamig ng yelo sa kanyang inumin. Huwag kang mag-alala. Ang panganib ay katumbas ng gantimpala. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na sobre. Alam kong matagal ka nang hindi nasisiyahan sa pamamalakad ng SLH. Mula pa noong panahon ni Don Enrique, pakiramdam mo ay hindi ka nabigyan ng posisyong nararapat para sa'yo. Tumingin ng masama si Crisologo. Wala kang alam doon. Talaga ba? Hamon ni Katrina. Alam kong ikaw ang dapat na naging COO, pero mas pinili ng matandang Santos ang isang tagalabas. At ngayon, ang kanyang anak na walang karanasan ang namumuno sa anino. Hindi ka ba napapagod na maging pangalawa lang sa mga Santos? Ang mga salita ni Katrina ay tumama sa ugat ng kayabangan ni Crisologo. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Ano ang gusto mo? Tanong ng matanda. Simple lang, sabi ni Katrina, sumandal sa kanyang upuan. Isang eskandalo, isang bagay na magpapakita sa lahat na si Eliana Santos de Vera ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Isang bagay na magti-trigger sa stability clause ng huling habilin. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang larawan, isang malabong larawan ni Eliana na may kausap na lalaki sa isang parking lot, kuha mula sa malayo. Ito ang simula, sabi ni Katrina. At sa gabi ng grand launch, kapag ang asawa na mismo niya ang naglantad
ng kanilang problemadong pagsasama, doon ka papasok. Ikaw ang mangunguna sa panawagan para sa isang emergency board meeting para questionin ang kanyang kakayahang mamuno. At ano ang makukuha ko rito? Kapag bumagsak si Eliana at sa tulong ng iba pang kaalyado, ako ang uupo bilang bagong pinuno ng SLH at ikaw, Armando, sa wakas ay makukuha mo ang posisyong matagal mo nang inaasam, ang pagiging Chief Operating Officer. Nag-isip ng malalim si Crisologo. Ang alok ay napakatamis para tanggihan. Ito na ang pagkakataon niyang makuha ang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sige, sabi niya sa wakas. Kasama mo ako. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nailagay na sa lugar. The scene shifts again. The sound of a man clearing his throat, practicing in front of a mirror. The music is slightly comical and pompous. Samantala, sa master's bedroom ng mansyon ng mga De Vera, si Ricardo ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang kanyang isusukat na tuxedo para sa grand launch. Hawak niya ang isang papel at paulit-ulit na binabasa ang kanyang talumpati. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, sabi niya sa kanyang refleksyon. Ginagawang mas malalim ang kanyang boses. Sa gabing ito, nasasaksihan natin hindi lang ang pagbubukas ng isang hotel, kundi ang pagsilang ng isang pangarap. Ang aking pangarap. Ngumiti siya. Nasiyahan sa kanyang sinabi. Nais kong pasalamatan ang aking sarili para sa aking walang kapagurang bisyon, ang aking walang kapantay na dedikasyon. Ganap na walang kamalay-malay si Ricky sa mga namumuong bagyo sa paligid niya. Para sa kanya, ang mundo ay umiikot sa kanya at ang grand launch ay ang kanyang koronasyon bilang hari. The music abruptly stops, replaced by the sound of multiple phone notifications pinging rapidly. Gabi. 2 araw bago ang grand launch, nasa kanyang satellite office pa rin si Eliana. Tinatapos ang mga huling detalye ng kanyang kontra-atake. Naramdaman niya ang isang pambihirang kapanatagan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hawak niya ang direksyon ng kanyang buhay. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo na sinundan ng telepono ni Lena at ng iba pang mga staff sa labas. Sunod-sunod. Walang tigil. Ma'am, sabi ni Mateo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Kailangan niyo pong makita to. Ipinakita niya ang kanyang telepono kay Eliana. Nasa screen ang isang sikat na gossip blog. Ang headline na nakasulat sa malalaki at pulang letra ay sumisigaw. Sino ang kasama ni Mrs. De Vera? Lihim na pakikipagtagpo ng asawa ng hotel magnate na Bisto at sa ibaba nito ang mga litrato. Malalabo, kuha mula sa malayo pero malinaw na siya iyon. Ang mga larawan ay kuha noong isang araw sa parking lot ng gusali. Habang kausap niya si Mateo. Ngunit ang anggulo ay ginawang mukhang malapit na malapit sila sa isa't isa na para bang may ibinubulong na sekreto. Ang mga caption ay puno ng malisya at mga mapanirang tanong. Sa isang iglap, ang lahat ng social media ay nagliyab. De Vera Scandal. Eliana Hu. Nanigas si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan niya ang mesa para suportahan ang sarili. Nagsimula na. Ang atake ni Katrina ay nagsimula na. At hindi ito sa boardroom. Sinimulan nito sa pagwasak sa kanyang pangalan. Ang Grand Ballroom ng The Azure Legacy Hotel ay isang dagat ng kislap at karangyaan. Ang mga chandelier na gawa sa libu-libong kristal ay nagbibigay liwanag sa mga panauhing nakasuot ng kanilang pinakamagagarang bestida at tuksido. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng pananabik para sa pinakamalaking society event ng taon. Ang mga waiters ay gumagalaw na parang mga anino, nag-aalok ng champagne at mga katakam-takam na kanapes. Sa gitna ng lahat ng ito, sa red carpet,
nakatayo si Ricardo de Vera. Para siyang isang pelikulang artista na nasa kasagsagan ng kanyang katanyagan. Bawat flash ng kamera ay sinalubong niya ng isang perpektong ngiti. Bawat tanong mula sa press ay sinagot niya ng may kumpiyansa at kayabangan. At sa kanyang braso, nakakapit si Katrina Gonzalez na suot ang isang mamahaling pulang bestida na tila ba sumisigaw ng atensyon, niyayakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Mr. De Vera! Mr. De Vera! Tawag ng isang reporter. Anong masasabi ninyo sa tagumpay na ito? Ito ay bunga ng dugo, pawis, at pangarap. Sagot ni Ricky. Ang kanyang bose ay ipiniroyekto para marinig ng lahat. Isang patunay na kung mayroon kang bisyon at determinasyon, walang imposible. Miss Gonzalez, you look stunning tonight. Kayo po ba ang inspirasyon ni Mr. De Vera? Tanong ng isa pa. Direktang tinutumbok ang intriga. Ngumiti si Katrina, isang ngiting nagpapahiwatig ng maraming bagay. Nasa likod lang ako ng isang magaling na lalaki para suportahan siya. Sagot niya, isang perpektong sagot na lalong nagpaapoy sa mga haka-haka. Habang sila ay abala sa pagpapasikat, ang mga bulong-bulungan sa loob ng ballroom ay mas malakas pa sa tugtog ng orkestra. Ang iskandalong kumalat online ay ang pangunahing paksa ng bawat usapan. Nakita mo ba ang mga litrato? Bulong ng isang sosyalera sa kanyang kaibigan. Grabe, ang asawa pala niya, may ibang lalaki. Kawawa naman si Ricky. Kawawa? Maswerte ka mo, sagot ng isa. Ngayon, malaya na siya ng makasama si Miss Gonzalez. Sila naman talaga ang bagay. Sa isang sulok, nakatayo si Armando Crisologo, ang traidor na board member. Kasama niya ang ilan pang mga kaalyado, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pag-aalala, ngunit sa kanilang mga mata ay may kislap ng pagkakataon. Ito na, sabi ni Crisologo sa kanyang mga kasama. Wala rito si Eliana. Malinaw na nagtatago siya sa kahihiyan. Pagkatapos ng talumpati ni Ricardo, ipapatawag ko ang emergency meeting. This is our chance. Ang buong entablado ay perpektong nakasetup ayon sa plano ni Katrina. Ang bawat panauhin, bawat reporter, bawat board member ay gumaganap ng kanilang papel sa kanyang dula-dulaan. Ang kailangan na lang ay ang huling akto. Si Ricky, na ngayon ay nasa loob na ng ballroom, ay parang isang hari na naglilibot sa kanyang korte. Bawat bati, bawat tapik sa balikat ay nagpapalaki lalo ng kanyang ulo. Nilibot niya ang kanyang paningin sa buong lugar. Hinahanap kung mayroon mang bakas ni Eliana. Wala. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Talunan, sabi niya sa isip. Sa wakas, natuto rin siyang lumugar. Dumating na ang oras para sa programa. Isang kilalang TV host ang umakyat sa entablado bilang MC. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the grand launch of the Azure Legacy Hotel. Masiglang bati ng MC. Nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ng ilang pambungad na salita at pagpapakilala sa mga mahahalagang panauhin, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. At ngayon, sabi ng MC, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hinihiling ko ang inyong masigabong na palakpakan para sa taong nasa likod ng napakagandang proyektong ito. Ang visionary, ang henyo, ang President and Project Director, Mr. Ricardo de Vera. Isang malakas na palakpakan ang yumugyog sa buong ballroom. Tumayo si Ricky, inayos ang kanyang tuksido at naglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay puno ng pagmamalaki. Ito na, ang rurok ng kanyang buhay. Ang sandali kung saan kikilalanin siya ng buong mundo. Hinalikan niya si Katrina sa pisngi bago umakyat, isang palabas para sa lahat. Ngumiti si Katrina pabalik. Isang ngiting nagsasabing, gawin mo na. Umakyat si Ricky sa entablado. Kumaway siya sa mga tao.
Tinatanggap ang kanilang mga papuri. Huminga siya ng malalim. Handa nang bigkasin ang talumpating ilang gabi niyang pinagpraktisan. Ang talumpating magpapatibay sa kanyang legacy. Nilapitan niya ang podium. Inayos niya ang mikropono. Tumingin siya sa mga nagkikislapang ilaw, sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig, sound of a sudden power down. The orchestra stops abruptly. The crowd gasps. All lights in the ballroom turn off, plunging the entire hall into darkness. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Nagsimula ang mga bulungan. Anong nangyari? Brownout? Tanging ang mga emergency exit lights na lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa entablado, si Ricky ay natigilan. Ang kanyang sandali ng tagumpay ay biglang ninakaw. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman at pagkalito, sound of a single powerful spotlight switching on, creating a dramatic beam of light. Isang ilaw ng spotlight ang biglang bumukas. Hindi ito nakatutok sa entablado. Hindi ito nakatutok kay Ricky. Nakatutok ito sa pangunahing pinto ng ballroom. Sound of a grand heavy door, slowly creaking open. Ang malaking pinto na gawa sa kahoy ay dahan-dahang bumukas at sa gitna ng liwanag na yon, isang anino ang nabuo. Isang silweta ng isang babaeng nakatayo, ng tuwid at may awtoridad. Ang buong ballroom ay nanahimik. Ang lahat ng mga mata ay napako sa pinto. Dahan-dahan, ang anino ay humakbang pasulong, papasok sa liwanag ng spotlight at inilantad ang kanyang sarili. Si Ilian. Para siya nang lumabas mula sa isang panaginip. Suot niya ang isang midnight blue na gown na dinisenyo ni Albert, ang pinakasikat na couturier sa bansa. Simple ang hiwa nito ngunit bumagay sa bawat linya ng kanyang katawan na nagpapahiwatig ng eleganisa at kapangyarihan. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng spotlight na parang kalangitan sa gabi na puno ng bituin. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng chignon na naglalantad sa kanyang leeg na pinalamutian ng isang simpleng kwintas na diamante, ang nag-iisang alahas ng kanyang ina. Pero hindi ang kanyang damit o alahas ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay ang kanyang aura. Ang dating blangko at malungkot na mga mata ay ngayon ay matalas at puno ng apoy. Ang dating nakayukong mga balikat ay ngayon ay tuwid at may kumpiyansa. Bawat hakbang niya papasok sa ballroom ay kalkulado at may bigat. Wala nang bakas, ng asawang tinatapakan. Ang babaeng naglalakad sa gitna nila ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Ang mga cellphone na kanina lang ay abala sa pagkuha ng litrato kay Ricky at Katrina ay ngayon ay nakatutok lahat sa kanya. Ang flash ng mga kamera mula sa media ay nagsimulang sumabog na parang mga kidlat. Sinasalamin ang liwanag sa kanyang mga diamante. Sa entablado, si Ricardo ay natigilan na parang isang estatwang binuhusan ng semento. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Hindi ito ang kanyang asawa. Hindi ito ang babaeng iniwan niya sa bahay. Isang estranghera ang nasa harapan niya. Sa mesa malapit sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Katrina ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkalito at pag-aalala. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Dapat ay nasa bahay lang si Eliana, umiiyak at talunan. Ano ang ginagawa niya rito at bakit ganito ang itsura niya? Hindi pinansin ni Eliana ang mga nakatitig na mata o ang mga kumikislap na kamera. Hindi rin niya tiningnan ang kanyang asawa sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang direksyon, ang podium. Naglakad siya ng diretso patungo sa hagdanan ng entablado. Bawat yapak ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanya. Maging ang mga security guard ay napaatras na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na nagmumula sa kanya. Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang gown ay marahang sumusunod sa kanya na parang isang alon sa gabi.
Humarap siya sa nabiglang MC na hindi malaman kung ano ang gagawin. Nginitian niya ito, isang ngiyang ngiting kalmado, ngunit walang sinuman ang maaaring tumutol at marahang kinuha ang mikropono mula sa kamay nito. Pagkatapos ay humarap siya sa daan-daang panauhin. Ang spotlight sa kanya ay sinundan ng dahan-dahang pagbukas ng lahat ng ilaw sa ballroom. Ngunit ngayon ay mas malumanay ang liwanag, nakasentro sa entablado. Sa malaking screen sa likuran niya, ang logo ng The Azure Legacy Hotel ay naglaho at napalitan ng isa pang logo, ang maringal na sagisag ng Santos Legacy Holdings. Magandang gabi sa inyong lahat, nagsimula si Eliana. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay malinaw, kalmado at puno ng hindi maikakailang awtoridad. Walang bakas ng panginginig, walang bahid ng takot. Patawarin ninyo ang kaunting pagkaantala sa programa. Mayroon lang pong ilang paglilinaw na kailangang gawin. Tumingin siya sa kanyang asawa sa unang pagkakataon. Nakatayo pa rin si Ricky sa gilid, paralisado. Ang tingin ni Eliana ay malamig na parang yelo. Nais kong pasalamatan si Mr. Ricardo de Vera. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may halong kabalintunaan para sa kanyang malaking inspirasyon sa proyektong ito. Ilang mga panauhin ang nagtawanan ng mahina, hindi sigurado kung paano re-react. Pero ang inspirasyon ay hindi nagtatayo ng mga gusali. Dagdag ni Eliana, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas sa tindi. Ang nagtatayo ng gusali ay bisyon, pagsisikap, at higit sa lahat, pondo. Sa isang hudyat na hindi nakita ng sinuman, ang screen sa likuran niya ay nagbago. Lumabas dito ang mga kopya ng mga bank document, mga papeles ng korporasyon, at mga blueprint. Ang bawat dokumento ay may malinaw na pangalan at pirma. Eliana R. Santos, Chairwoman, Santos Legacy Holdings. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga bulungan ngayon ay puno na ng pagtataka at pagkamangha. Ako po si Eliana Santos. Pagpapatuloy niya, idiniin ang kanyang pangalan ng pagkadalaga. Anak ni Enrique Santos, ang nagtatag ng SLH. At sa loob ng nakaraang 9 na taon, ako ang nagsilbing tagapangulo ng kumpanyang ito. Tumingin siya ng diretso kay Armando Crisologo na ngayon ay kasing putla ng multo sa kanyang kinaupuan. Isang posisyon na alam ng ating mga iginagalang na miyembro ng board. Muli siyang humarap sa mga panauhin. Ang The Azure Legacy Hotel ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang testamento sa legasiya ng aking ama. Bawat bato, bawat haligi, bawat ilaw na nakikita ninyo ngayong gabi ay pinunduhan at inaprubahan ng Santos Legacy Holdings sa ilalim ng aking pamumuno. Ang screen sa likuran niya ay muling nagbago. Ngayon, ipinapakita nito ang mga bank statement at mga resibo, ang mga binayaran niyang utang ni Ricky sa kasino, ang mga kotseng binili nito, ang marangyang buhay na ipinagmamalaki nito. Lahat ay binayaran mula sa isang account na may pangalang Eliana Santos. Si Ricky ay napaurong na parang sinampal. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding kahihiyan, ngunit hindi pa tapos si Eliana. May mga kumakalat na malisyosong tsismis tungkol sa aking pagkatao, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging biktima. Mga tsismis na layuning sirain hindi lang ako, kundi pati na rin ang integridad ng kumpanyang ito. Tumingin siya ngayon ng diretso kay Katrina na nakaupo pa rin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at galit. Ang mga kasinungalingang yon ay gawa ng mga taong may desperadong hangarin na makuha ang hindi kanila. Ang screen ay nagpakita ng lumang artikulo tungkol sa pagbagsak ng Gonzales Textile Corp. Naiintindihan ko ang sakit ng nakaraan, Miss Gonzales, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay may bahid ng awa, ngunit matatag. Pero ang paghihiganti sa pamamagitan ng paninira at pandaraya ay hindi kailanman
magiging hustisya. Kaya ngayong gabi, pagtatapos ni Eliana, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kapangyarihan at hindi matinag na lakas. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili ng maayos. Ako si Eliana Santos, ang chairwoman ng Santos Legacy Holdings. Ako ang nag-iisang may-ari ng hotel na ito at ito ay ang aking grand launch. Pagkasabi niya noon, humakbang siya palayo sa podium. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang 2 taong nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Gusto mong maghiganti para sa iyong ama, Miss Gonzales? Sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig sa mikropono. Harapin mo ako, pero nagkamali ka ng iyong ginamit na sandata. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Ricky, na ngayon ay nanginginig sa kahihiyahiyan at takot. Dahil pumili ka ng isang piyon na napakahina. Sa hudyat na yon, ang mga security personnel ng hotel na dati nang inatasan ni Eliana ay nagsimulang maglakad patungo sa mesa kung nasaan si Katrina. Para kay Ricardo de Vera, ang mundo ay biglang gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kaninang malakas na palakpakan at mga papuri ay napalitan ng isang nakabibimbinging katahimikan na sinundan ng mga bulungang parang tunog ng mga bubuyog na handang manuklaw. Nakatayo pa rin siya sa entablado, ngunit hindi na siya ang sentro ng atensyon. Isa na lamang siyang estatwa ng kahihihiyan sa isang museo ng mga kasalanan. Ang bawat salitang binitiwan ni Eliana ay parang isang suntok na tumama sa kanyang sikmura, nagpatalsik ng lahat ng hangin at kayabangan sa kanyang katawan. Chairwoman, nag-iisang may-ari, binayaran ang mga utang, isang piyon na napakahina. Ang mga salita ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Tumingin siya sa malaking screen sa kanyang likuran, kung saan nakalatag ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan para makita ng buong mundo. Ang kanyang mga lihim na pagkatalo sa kasino, ang kanyang mga pagkukunwari, ang katotohanang ang lahat ng tagumpay niya ay isang malaking kasinungalingan na pinunduhan ng babaeng paulit-ulit niyang niyurakan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga mukha sa mga manunood ay naging mga blangkong mantsa lamang. Ang mga tunog sa paligid ay humina at ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang sariling dibdib. Isang kabog ng takot, ng pagkabigla, ng ganap na pagkawasak. Nakita niya ang paglapit ng mga security personnel sa mesa ni Katrina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Katrina, mula sa pagkabigla, naging galit, at sa huli, naging malamig na pagtanggap sa pagkatalo. Tumayo si Katrina nang may dignidad pa rin. Inayos ang kanyang bestida at hindi man lang lumingon kay Ricardo. Habang dinadaan siya ng mga gwardiya, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Walang anumang pagmamahal o pagsisisi sa mga mata ni Katrina. Ang naroon lang ay purong pagkasuklam, isang tingin na nagsasabing, wala kang silbi. Ang tingin na yon ang tuluyang bumasag sa kanya. Si Katrina, ang babaeng inakala niyang sasamba sa kanya, ay tiningnan siya na parang basura. Lahat ng ito, lahat ng sakripisyo at pagtataksil na ginawa niya ay para sa wala. Pagkatapos ay nakita niya si Eliana. Nakatayo ito sa gilid ng entablado, kalmado, nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Hindi na siya nito tinitingnan. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Isa na lamang siyang aberya na kailangang ayusin. Ang babaeng minsan niyang tinawag na promi at nakakahiya ay ngayon ay isang diyosa ng kapangyarihan na hindi niya kayang abutin, habang siya naman ay isang pulubing nakaluhod sa paanan nito. Ang kahihiyan ay naging isang pisikal na bagay, isang mabigat na kapa na bumalot sa kanya, humihila sa kanya pababa. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may pagkutya, awa, at pagkasuklam. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag,
Ngunit walang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang tumakbo, magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig ng entablado. Dahan-dahan, bumaba siya sa entablado, hindi sa hagdanan kung saan siya umakyat kanina na parang isang hari, kundi sa gilid na parang isang magnanakaw na tumatakas sa dilim. Walang pumapansin sa kanya. Ang atensyon ng lahat ay na kay Eliana na, ang tunay na bida ng gabi. Naglakad siya sa gitna ng mga tao na parang isang multo. Ang dating mga kaibigan na bumabati sa kanya kanina ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang mga business partners na nakikipagkamay sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Nakarating siya sa labas ng ballroom, sa tahimik na hallway. Sumandal siya sa pader at doon, sa wakas, ay bumalik ang kanyang paghinga. Ngunit kasama nito ang isang napakabigat na sakit sa kanyang dibdib. Isang pagsisisi na huli na. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Eliana. Isang simpleng babae na may pinakamabuting mga mata. Naalala niya ang kanilang kasal, ang kanyang mga pangako. Naalala niya kung paano niya ito minahal noon bago siya nilamon ng ambisyon at ng paghahangad sa isang bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Inakala niyang ang pagpapakasal kay Eliana ang susi sa kanyang tagumpay. Hindi niya namalayan na si Eliana mismo ang kanyang tagumpay. Isang kayamanang kanyang winasak at itinapon. Ang gabi ay nagpatuloy sa loob ng ballroom. Pinalitan ng masayang jazz ang tensyon. Muling nagsimula ang kasiyahan sa ilalim ng pamumuno ng kanilang tunay na reyna. Ilang oras ang lumipas. Natapos ang party. Papaalis na ang mga huling bisita. Nakita ni Ricardo si Eliana na papalabas. Pinalilibutan ng kanyang mga tapat na staff. Mukha itong pagod. Ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa isang iglap ng desperasyon, tumakbo siya palapit dito. Eliana, tawag niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Huminto si Eliana at ang kanyang mga kasama. Humarap siya kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon. Eliana, patawarin mo ako, sabi ni Ricardo. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nagkamali ako. Nabulag ako, Eliana. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kita. Ang mga salitang mahal kita ay parang abo sa kanyang bibig. Walang lasa at walang katotohanan. Tiningnan siya ni Eliana mula ulo hanggang paa. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang sakit. Ang naroon lang ay isang nakakalungkot na kawalan. Ang pag-ibig, Ricky, ay hindi parang damit na isinusuot mo lang kapag kailangan mo na. Mahinahon niyang sabi. Lumuhod si Ricardo sa harapan niya, sa gitna ng lobby ng hotel na inakala niyang kanya. Ikinagulat ito ng mga natitirang staff. Hinawakan niya ang laylayan ng gown ni Eliana. Please, Eli, wag mo akong iwan. Hindi ko kaya nang wala ka. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng emosyon sa mga mata ni Eliana. Awa. Matagal mo na akong iniwan, Ricky. Ngayon, natutunan ko lang kung paano mabuhay nang wala ka. Hinila niya ng marahan ang kanyang gown mula sa pagkakahawak nito. Ang pagpapatawad, Ricky, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at hindi na mababago, ay para sa mga taong karapat-dapat. At matagal mo nang itinakwil ang karapatang yan. Pagkatapos noon, tinalikuran na niya ito. Naglakad siya palayo, kasama ang kanyang mga tauhan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. Bawat isa ay isang martilyong pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwan si Ricardo, nakaluhod sa gitna ng malawak at malamig na lobby. Mag-isa, tinalikuran ng lahat, sa ilalim ng mga naglalakihang chandelier ng hotel na hindi kailanman naging kanya, sa gitna ng karangyaang ninakaw niya. Sa wakas ay naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pulubi. 6 na buwan ang lumipas
Ang araw ay sumisikat sa silangan. Ang ginintuang liwanag nito ay tumatagos sa salaming pader ng penthouse office ng chairwoman ng Santos Legacy Holdings. Nakatayo roon si Eliana. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan ang paggising ng syudad sa ibaba. Ang syudad na dati tinitingnan niya mula sa anino, ngayon ay abot tanaw na niya bilang ang tunay na pinuno. Marami ang nagbago. Ang pangalang Eliana Santos ay hindi na ibinubulong sa mga boardroom. Ito ngayon ay iginagalang sa buong industriya. Ang kanyang kwento, ang kwento ng reyna sa likod ng maskara, ay naging isang alamat sa mundo ng negosyo, isang inspirasyon ng lakas at pagbangon. Ang board of directors ng SLH, matapos malinis mula sa mga traidor tulad ni Armando Crisologo, ay ngayon ay mas matatag at mas tapat sa kanya. Ang stability clause ay naging walang saysay. Ipinakita niya sa lahat na ang tunay na katatagan ay hindi nagmumula sa isang pekeng pagsasama, kundi sa isang tunay at matapang na pamumuno. Inilapag niya ang kanyang tasa at umupo sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay naroon ang mga papeles ng annulment. Pirmado na. Malaya na siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at walang bahid ng kapaitan. Lingid sa kaalaman ng marami, hindi niya tuluyang winasak si Ricardo. Matapos ang gabi ng paghuhukom, binigyan niya ito ng isang maliit na halaga para makapagsimula, sapat lang para mabuhay ng simple, malayo sa karangyaang kinasanayan nito. Ito ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa awa at isang huling pagkilala sa lalaking minsan niyang minahal. Minsan, nakakarinig siya ng mga balita tungkol dito. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, namumuhay ng tahimik, ang mukha ay laging may bakas ng pagsisisi. Si Katrina naman ay humarap sa mga kasong isinampa ng SLH, ngunit sa isang pribadong pag-uusap, inalok siya ni Eliana ng isang kasunduan. Aatrasin niya ang pinakamabibigat na kaso kung isisiwalat nito ang lahat ng kanyang mga kasabwat. Pumayag si Katrina para kay Eliana. Iyon ay hindi pagpapatawad, kundi isang madiskarteng pagtatapos. Ang hustisya ay naibigay at ang kumpanya ay nalinis. May kumatok sa pinto. "Pasok," sabi ni Eliana. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay masigla. "Ma'am Chairwoman, narito na po si Mr. De Leon para sa meeting." "Papasukin mo siya," nakangiting sagot ni Eliana. Tumayo siya para salubungin ang kanyang bisita. Pumasok ang isang lalaki, nasa edad 40, matangkad, at may ngiting nagpapahiwatig ng kabaitan at talino. Siya si Gabriel De Leon, ang CEO ng isang umuusbong na tech company, nakasosyo ngayon ng SLH sa isang bagong proyekto. "Good morning, Gabriel," bati ni Eliana. Iniabot ang kanyang kamay. "Eliana," sagot ni Gabriel. Tinanggap ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay magalang ngunit matatag. "You look well." "You too," sabi ni Eliana. "Shall we?" Naupo sila sa conference table. Sa loob ng sumunod na oras, ang kanilang usapan ay umikot sa negosyo, mga numero, at mga estratehiya. Mayroon silang natural na kimika bilang magkatrabaho, parehong matalino, parehong may bisyon, ngunit sa pagitan ng mga seryosong usapan, may mga saglit na nakaw na tinginan, mga ngiting hindi konektado sa negosyo, at isang komportabling katahimikan na nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad sila palabas ng opisina, biglang nagsalita si Gabriel. "Eliana," sabi nito, bahagyang huminto. "May isang bagong bukas na art gallery sa Ayala Museum. I was wondering, kung hindi ka abala, baka gusto mong tingnan minsan." Huminto rin si Eliana. Isang imbitasyon, isang simpleng imbitasyon na walang nakatagong motibo, walang agenda, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Tumingin siya kay Gabriel,
sa kanyang tapat na mga mata, sa kanyang magalang na ngiti. Walang kayabangan, walang pagkukunwari. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Eliana ang isang pamilyar ngunit bagong kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kabang dulot ng takot, kundi ang kabang dulot ng pananabik. Ang kilig ng isang bagong simula. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagliliwanag. I would love that, Gabriel. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang kanilang mga anino ay magkatabi sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang kwento ng sakit at pagtataksil ay nagsara na. Ang babaeng dating nagtatago sa anino ng kanyang asawa ay ngayon ay naglalakad sa ilalim ng araw, malaya, buo, at handang magsulat ng kanyang sariling bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang reyna ay hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Sa pagtatapos ng kwento ni Eliana Santos, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay o palaban. Sa loob ng maraming taon ng pangmamaliit at pagtataksil, pinili niyang manahimik, magtiis at panatilihin ang dignidad habang tahimik na binubuo ang kapalarang nakalaan sa kanya. Ang pagbunyag ng kanyang tunay na pagkatao bilang tagapangulo ng Santos Legacy Holdings ay hindi lamang pagbagsak ng maskara ni Ricardo, kundi paghuhukom sa lahat ng kasinungalingan at kayabangang itinayo sa pag-apak sa iba. Sa gabing iyon sa Hotel Azure, nanaig ang katotohanan. Ang mga mapanlinlang ay tuluyang nalantad at ang babaeng minamaliit ay siyang nagwagi. Ang kwento ni Eliana ay paalala na ang kabutihan, tiyaga at respeto sa sarili ay may gantimpala at ang masamang intensyon kahit gaano pa katalino ang pagkakatago ay may hangganan. Ngayon, nais kong tanungin kayo, kung ikaw si Eliana, maghihintay ka rin ba ng tamang oras o agad kang lalaban? Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaari ring maging sandata? At higit sa lahat, kumusta ka? May pinagdaraanan ka bang parang walang nakakakita sa'yo? Nandito ang channel na ito para makinig. Magbahagi ka sa comments dahil ang bawat kwento ninyo ay mahalaga.